kung matitipong mga kasama ko kay Kristo, na sumusunod kay Kristo. Sinimulan namin, kami mag-anak. No? Hanggang sa, alam niyo na, katapos ng history na, no? Na meron ng Church of Christ doon sa Kainta. Pero sinimulan namin, doon mismo sa aming bahay. Dumami na nga yun, sa bahay pa rin namin, hanggang sa nakabili na lang ng lupa, hanggang sa nakadalo kayo rin, no? Pero nagsimula yun sa aming pamilya. So dapat ganoon. Hindi alibay. Walang church kaya hindi ako ma-attend. Pangalawa, walang church kaya hindi ako nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga gumawa na tayo ng FB account eh. Pero sinasabi naman ng iba, gusto ko kasi pangit kasi pag pinanonood lang eh. Alibay na naman, ano? Kasi parang hindi, walang yung iba, inaalibay pa rin yun. Samantalang, doon, meron ka ng access ka na para bang nakakapagtipon ka sa nakakinig ka ng aral ng Diyos. Hindi ka na nakakapagtipon, pero ng access para makanig ng aral ng Diyos, pinakaligtaan pa, pinatatamaran pa. So, natin, yung isa sa mga problema, no? Dapat, pwede ka na makapag-produce ng church sa lugar mo dahil may access ka na sa FB. At aayain mo yung mga kapitbahay mo, bubuksan mo yung dinownload mo na aral, taririnig mo sa kanila, padaling araw, magkakaroon sila ng pananampalataya, pwede mo sila mabautisman. So, hindi pwedeng maging alibay na hindi tayo pwedeng makapag-ipon. Kung mag-produce tayo ng pagkakatipon. At kaya natin gawin yun. Bakit yung leading iglesia ni Cristo na meron nga ngayong centennial celebration, bakit nagagawa nila? Kapag pumunta sila sa isang bayan, lumabas sila, ang unang ginagawa nila ay humanap ng kanilang kapatid. Sa mall, meron silang mga code. Kapatid ka ba? So, hinahanap agad nila. Dapat ganun rin tayo. At kung hindi natin kapatid, yung ating kapwa Pilipino roon, pwede naman natin gawing kapatid sa pamagit na pangaral ng ating pamamasin. Magagawa natin yun. Kung nagawa yun ng unang panahon, na meron pang mga persecution, magagawa natin yun sapagkat tayo ay libre na sa ating pananampalataya. Yun nga sa Saudi, nakakapangaral pa eh. Na ang kapalit na ay pugot-ulo. Nakapag-produce pa sila ng mga Kristiyano. Tayo pa kaya. Nakapunta tayo sa lugar na malaya ang relihiyon. Mas lalo tayo. Okay, so yung komento ni kapatid na kanina yung tungkol doon sa pagkakatipon. Pero kayo dadagdag doon. Idadagdag pa kayo doon sa inyong comment. Wala na. Okay, tuloy na natin ating pagbabasa. No? Andun tayo sa 31. Sabi nga, kakilakilawat ang hatol ng Diyos na buhay sa mga tao gumagawa. Ito, ang sabi dito yung pagpapabayaan ng pagkakatipon. Ginagawa mo. Hindi ka na ipagtipon. At taong hindi na ipagtipon, lalo siya nawawala sa sa Panginoon. Dito yung equipment natin. Dito tayo ini-equip sa ating pagkakatipon para lumakas yung ating pananampalataya. Pero wala kang desire at meron kang amnesia sa pagkakatipon, hindi ka lalakas. Hindi lalakas ang iyong pananampalataya hanggang sa ikaw ay lubusan ng mawala. Okay? So, sana tayo mga Churches of Christ, maging maging masigasig tayo na tayo mismo maging masigasig na maipaliwanag ito, pananampalataya ito sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, basta lahat ng mga taong may connection tayo. Dapat ang una nating magiging priority ay yung maipakilala natin bakit tayo nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Bakit tayo Iglesia ni Cristo?
Bakit nananatili tayo sa pananampalataya? Hindi naman kailangan tayo magpagdebate. Kailangan lang na ipakita natin, tayo ito. At pakita natin bakit tayo ito. Okay? So, yun lang. Wala na. Kung meron